po pong muling mapagpalang araw ng Sunday. Ngayon po ay hindi pa rin po tayo makakabalik sa panambahan kasi ay na-approvean po ang Modified Enhanced Community Quarantine. Kaya mananatili po na sa pamamagitan ng Facebook o ng YouTube ay ating pong muling mapapanood ang mensahe every Sunday hanggang hindi po inililit ang MECQ na inapruban po ng IATF. Muli po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bagamat dito lamang po sa social media tayo nagkakasama-sama, ay naniniwala po ako na patuloy na gumagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga nanonood ng video ito. Ganun din po ang CFBC family. Nawa po ay patuloy na kumilos at gumawa ang Panginoon sa bawat buhay po natin upang lalo pa nating maibig, masunod, masamba at mapaglingkuran ang ating pong Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ang mensahe na pagkakalob sa atin ng Panginoon ay ito ay para po sa ikabubuti at ikalalago ng ating buhay, pananampalataya, lalo na ngayong andito pa tayo sa crisis na ating pong pinagdadaanan. Hinihiling ko po na ang bawat isa po sa atin ay muko at ako po ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa gabay at pangunguna ng Santong Espiritu na kami po ay sama-samang nagpapakumbaba. Linisin mo ang aming mga puso, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat na patnubayan mo kami, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aming panonood, at sa pagmimensahe ng iyong bang lingkod upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay maipahayag ng ayon po sa iyong kalooban. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang aming itinataas sa aming pong panambahan na ito. Ikaw lamang ang maluwalhati at maparangalan. Sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang mensahe ko po o mensahe po ng Diyos ngayon sa atin sa araw po ng linggo ay walang iba kundi ang pananaw ukol sa panlipo ng pagbabago. Sa panahon po natin ngayon ay napakaraming nabago. Yung ating pong dating nakasanayan ay biglang naiba sa loob po ng halos 2 buwan at ngayon ay na-extend na naman po ng 15 days. At yung dati po nating kalayaan na kung saan ay pwede tayong makatungo, makapunta, pero ngayon ay nanatili po tayo sa ating mga tahanan at hindi po natin magawa yung mga dati po nating ginagawa. Pero ano nga po ba ang pananaw ng salita ng Diyos ukol po sa panlipo ng pagbabago? Nakita po natin ang sistema ng ating mundo, sistema po ng ating bansa na marami po tayong nababago na hindi po natin namamalayan. Kaya nga samahan niyo po ako dito sa teksto na ibinigay po sa atin ng mangangaral na wala pong ibang sumulat kundi si Haring Solomon. Ito po ay matatagpuan sa Awit chapter 4 verse 5. Narito po ang pagkasalin sa mabuting balita, Biblia. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy na paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggagalingan o pinanggalingan. Tunay nga po na ganoon na ang
sistema po ng ating mundo na nung unang panahon hanggang sa panahon po natin ay nakita natin na pabago-bago po ang lahi, patuloy ang pagsikat ng araw, pero lulubog din po ito kung saan sa lumulubog, doon po sa silangan. Kaya nga, sa ating pong buhay sa ngayon, hayaan po ba natin na gano'n na lang po ang maging sistema ng ating mundo, lalo na sa ating bansa, sa panahon po natin ngayon, lalo na ang maraming Pilipino, wala po siyang iniisip, kundi ang kanyang sarili. Yung tayo nga daw po ay natagurian na crab mentality. Kapag nakita nating umaangat, umaasenso ang ating kapwa, gusto po natin siyang hatakin pababa. Pagka merong negosyo na nakikita natin na parang mabilis siyang umasenso, gagayahin na po. At kung meron po mga bagong gadget, gusto natin meron tayong mga bago. At maging sa ating pong pamahalaan, kahit na sino po ang maupo bilang presidente, meron pong maraming nasasabi ang maraming Pilipino. Kaya nga, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoon dito po sa mensaheng ito na bilang tao o bilang anak ng Diyos, ano ba ang pananaw mo sa panlipunang pagbabago? Nabago na ba ito sa iyo o ganun pa rin sa dati? O wala nang pagbabago katulad ng sikat ng araw, nasisikat at muling lulubog? Meron pong 5 na gusto kong ibahagi sa inyo na 5 P na nais kong ibahagi po sa inyo sa ating mensahe ngayon, pananaw ukol sa panlipunang pagbabago. Una, ang iyong prioridad. Yung prioridad. Bilang mananampalataya sa panahon na ito ngayon. O nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ano ang iyong mga priority sa buhay? Yung paggising natin sa umaga, wala tayong iniisip kundi yung ating gagawin. O sa panahon na tayo ay malaya, wala tayong iniisip kundi ang kumita ng pera. Mag-ipon ng maraming pera. Nagiging priority sa atin ang ating mga trabaho, lahat ng ating mga plano, lahat ng gusto nating pangarap, ito yung nagiging priority. Kaya nga, kung ano yung nakasanayan po natin, kung ano yung naging lifestyle po natin, hindi natin namamalayan na yun na pala yung priority natin sa ating mga buhay. Na hindi natin namamalayan na kapag tayo po ay nakikihalubilo sa ating kapwa, ay hindi po maitatanggi na yun pa rin yung makikita po sa atin na kung ano yung ating pinagpapahalagahan sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Colossus chapter 3, verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Wala pong mananatili sa ibabaw po ng lupa o sa mundo. Paano mangyayari na ang isaisip natin ay yung panlangit at hindi yung mga bagay na panlupa? Ano po ba ang gagawin natin sa langit matapos ang buhay po natin dito? Kapatid, bilang Kristiyano, kinasasabikan mo ba na sambahin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay? Yan ang gagawin mo sa langit, kapatid. Yung nananalangin ka, yung inaaral natin at pinubulay-bulay ang salita ng Diyos.
yung patuloy sa paggawa ng kabutihan, yung patuloy na magbigay tayo sa ating dapat pagbigyan. Yan po yung ating isa-isip. Hindi po inaalis sa atin na tayo ay mangarap, na tayo ay maghanap buhay. Pero kapag ito po ay nagiging mas prioridad na natin sa ating mga buhay, nawawalan na tayo ng panahon sa pagsamba, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin yun na po yung prioridad natin o yung priority natin. Na hindi mo namamalayan na ang ating pakikitungo sa ating komunidad, sa ating lipunan ay naaapektuhan. Kaya nga dapat ang maging priority po natin walang iba kundi ang ating Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Huwag tayong pumayag at hayaan na balutin tayo ng patuloy na pag-aalala sa ating buhay kung kailan tayo makakalaya mula sa crisis na ito. Yung takot. Pero pag lahat po ng iyan, kapag tayo ay totoo na ang ginawa nating priority sa ating buhay ay ang ating Panginoon Kristo, maniniwala po ako, magiging matagumpay, magiging maayos, puno ng pag-asa ang iyong buhay, ang aking buhay, at lahat ng ating buhay. Kaya nga, pinapaalala po sa atin na sinulat ni Pablo dito sa Colossus chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang ating pang-isa-isip. Pangalawa, pinagkalooban ka ng kapangyarihan. Sa maniwala ka at sa hindi, magmula nung isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon Kristo, nagkaroon ka ng malalim na ugnayan sa Kanya, ay pinagkalooban ka niya ng kapangyarihan. Ang sabi nga po dito sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ngayon kapatid, nung isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, meron kang kapangyarihan. Nasa iyo ang banal na Espiritu. At ang kapangyarihan na iyon ay ginagamit ba natin upang ang pagbabago na ating mundo ay mangyari? Na maraming makakilala sa ating Panginoon sa Kristo, yung tayo ay nagbabahagi, tayo ay nagpapatotoo. Kahit po tayo ay nandito sa sinatawag na crisis, nakasama mo ng matagal ngayon ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Meron bang nakitang pagbabago sa ating ugali, sa ating pamumuhay? At maaari bang dahil sa iyong pagbabago, dahil sa kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon, naalis sa iyo ang mga bagay na hindi maganda, naging matulungin ka sa gawaing bahay, naging maibigin ka, naging mapagpasensya ka, at nakikita ba sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang buhay ni Kristo? Tandaan mo kapatid, ikaw ang saksi ng ating Panginoon sa kanyang ginawa sa iyong pamilya. At pag nangyari ba ang tinatawag na lockdown, nilip up ka ito o nilip na, ang iyong pamilya ay binago na ng Panginoon. Kahit nasa maliit ka lang na komunidad, nasa loob ka lang na inyong tahanan, magiging saksi ka ng iyong pamilya.
yung mga dati nating ginagawa na hindi katanggap-tanggap, na hindi maayos, ay nabago ba yon? At nakita ba yon ng iyong asawa? Nakita ba yon ng iyong anak? Nakita ba yon ng iyong magulang? Kaya naniniwala po ako na maraming pamilyang binago sa panahon ng pandemic ng COVID-19 at kasama ang pamilya mo, kapatid. Na dating hindi sila naniniwala sa iyong pananampalataya, pero nung nakasama mo sila ng halos 2 buwan, ay nakita ba sa iyo ang magandang patotoo na ibinigay sa iyo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya ito yung isang sinasabi, pangalawang sinasabi, ang pananaw, pagbabago ng ating lipunan. Kasama ka sa lipunan, kapatid. Pangatlo, pag-aalay ng sarili sa Diyos. Kung ikaw ay totoong nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, kung siya ang iyong naging prioridad o priority, at meron kang kapangyarihan, ibig sabihin, kailangan nating ialay ang ating mga sarili sa Diyos. Pagkat kung hindi po natin ito gagawin, makakagawa pa po ang kahinaan ng ating mga laman. Ang sabi po doon sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-lugod sa Diyos. Kung hindi po natin iaalay ang ating mga sarili sa Diyos, namumuhay pa rin po tayo sa takbo ng mundong ito. Hindi tayo makapamuhay ng kadugod-lugod sa Diyos. Kaya ang isang bahagi po ng pagbabago ng ating buhay, ng ating community, ng ating lipunan ay magsisimula po sa iyo. Magsisimula sa akin. At mangyayari lamang ang pagbabagong ito kung iaalay mo ang iyong sarili sa Diyos. Nakakalimutan mo na ang mga bagay na dati mong mga gawi, dati mong pagkatao. At ang mabubuhay na sa iyo, walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Tutulungan ka ng Holy Spirit para maipamuhay natin ang mga layunin at mga plano at nais ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, isa sa nais ko pong ibahagi sa inyo, sa bawat isa sa atin. Ngayon na ang panahon para magkaroon ng tuluyang pagbabago sa ating lipunan, sa ating community, sa ating church, maging sa ating pamilya, ay ating pong ialay ang ating mga sarili sa Diyos. Ang tanong ko, kapatid, nagawa mo na ba yun? Totoo nga ba na ang iyong sarili, ang iyong buhay, ang iyong kayamanan, ang iyong katalinuhan, ang iyong kapangyarihan, ang lahat ng nasa iyo ay inialay mo na ba sa Diyos yan? At kapag ginawa natin yan, kapatid, doon mo makikita kung sino ang Diyos na pinag-alayan mo ng iyong buhay. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, pinagpapala niya. Pang-apat, panustos. Palagayin natin ngayon, sabi nga ng iba, kasi medyo na-update din po ako sa social media, na ang mga nilagay daw po sa GCQ ay parang hindi na makakatanggap ng amelioration. Ewan ko lang po kung ito ay gaano katotoo.
Ang mga bibigyan lang daw ng amelioration ay yung mga modify, enhanced community quarantine. At maraming tao sa panahon natin ngayon, paano na ako sa kalagayan na ito? Hindi kami nakapaghanap buhay, umaasa na lang kami sa relief sa ibibigay ng gobyerno. Pero naniniwala ako na ikaw ay isang Kristiyano. Pababayaan kaya tayo ng Diyos, pababayaan ka kaya ng Panginoon. Sino yung inaasahan mong tutustos sa iyong pangangailangan sa panahon na ito? Mapalad ang iba dahil siguro marami silang ipong pera o meron silang buwanan dumarating dahil empleyado sila ng gobyerno. Paano yung wala? Kaya nga, gusto kong ibahagi sa inyo yung sinulat ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naranasan mo na ba yung kapatid? Na yung walang-wala ka pero hindi ka pinabayaan ng Diyos? Yung alam mo nabigo ka sa mga taong nilapitan mo pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Lahat tayo may pangangailangan. Lalo na ngayon, napakahalaga ng pagkain. Kailangan nating magtipid. Hindi tayo makakilos ng normal, hindi tayo makapaghanap buhay, makabalik sa mga trabaho. Pero doon lang po ba tayo aasa? Maraming pwedeng gamitin ng Diyos para tugunan ang iyong pangangailangan. At isa sa isang magandang patotoo sa ating komunidad, sa ating pamilya, na ating itong ipakita sa kanila na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa gitna ng crisis na ito. Itatawid niya tayo, isang magandang patotoo po yan kapatid, isang magandang pananaw ng pagbabago sa ating lipunan yan. Pag nakita ng miyembro ng pamilya yan, nakita ng kapitbahay mo yan, isang napakalaking patotoo kapatid. Na inasa mo sa Diyos ang iyong pangangailangan at pwede nating sabihin sa kanila na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magmula nung isilang ka sa mundong ito at lalo na nung magkaroon ka ng tunay na ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, pinabayaan ka na ba niya? At lalo na ngayon, anak ka ng Diyos, napabayaan ka na ba ng Diyos? Kaya nga, yung pangangailangan natin, alam ng Diyos yan. At kapag kailangan mo yan, nasa tamang panahon yan, nasa tamang oras yan, ipagkakaloob sa iyo yan. At isang patotoo po natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, na patunayan natin sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, na kayang tustusan ng Diyos ang pangangailangan natin sa panahon natin ngayon na nakakaranas tayo na tinatawag na COVID-19. Huwag mong kakalimutan kapatid ang salita ng Diyos. At pwedeng gumawa ng maraming himala ang Diyos sa ating buhay at sa iyong buhay. Panghuli, panlima, pagtatagumpay. Sa panahon natin ngayon, parang dumadami pa ang nagiging kaso ng ating COVID-19. Nasa 11,000 na po tayo. Araw-araw, maraming nadadagdag. Hanggang ngayon, wala pang vaccine. Kaya nakakatakot na lumabas, lalo na
yung GCQ magiging medyo maluwag na daw. Makakalabas na ang mga tao, makakabalik na yung 50% na mapasok sa kanilang hanap buhay. Makapag-operate na ang mga PUJ o yung mga pampasaherong sasakyan. Pero hanggang ngayon, nadadagdagan pa rin ang mga kaso ng COVID-19. Para sa iyo kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa loob ng iyong tahanan na hanggang ngayon ay wala pang katiyakan ang ating pinagdadaanan? Naniniwala ako kapatid, panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Ang sabi nga po rito sa pangalawang Korinto chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Marami nang nangyari paulit-ulit sa ating mundo. Ating pong titingnan ng history ng mga tinatawag na virus na ito, lalo na po yung tinatawag na Spanish flu. Almost 5 or 6 years po yun. Halos naubos po ang tao sa mundo. Maraming virus na dumating sa ating mundo, pero nananatili pa rin ang tao, ang lahi ng tao sa mundo. Kung paano sila itinawid ng Diyos sa naranasan nilang pandemic na crisis na yon, nung panahon na yon, tayo rin po ay itatawid ng Diyos. Isasama tayo ng Panginoon sa kanyang pagtatagumpay. Lahat ng salot, lahat ng sakit at lahat ng karamdaman ay kayang gupuin ng Diyos. Kasama yan doon sa napako sa cross. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, bagamat tayo ay nakaranas at nasama tayo sa pandaigdigang crisis na ito, makakalaya po tayo. Makakabalik po tayo sa ating mga churches upang magpuri, magsamba, magpasalamat at magluwalhati sa Diyos. Makakabalik po tayo na maibahagi, maipangaral ang salita ng Diyos sa maraming tao. Hindi po hahayaan ng Diyos na tayo ay mabigo. Kung ikaw ay buong pusong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Magmula nang ikaw ay maging anak ng Diyos, lagi Kanyang isinasama sa parada ng tagumpay. Kaya yung crisis na ito, matatapos din po ito kapatid. Huwag kang hihinto sa pananalangin. Lagi tayong magpakumbaba sa Diyos. Katulad ng ginawa po ng hari ng Ninive. Nung maipangaral po ni Jonas ang salita ng Diyos sa Ninive na nakatakda na nalipulin ng Panginoon ang lugar na yon. Pero silang lahat magmula sa hari hanggang sa pinakamababang uri ng tao, sama-sama silang nagpakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At nakita ng Diyos ang ginawa ng mga taga-Ninive, kaya hindi na niya ginunaw ang lugar na yon. Gayon din kapatid sa ating bansa. Kasama ka ba sa nakikiusap, naninikluhod sa Diyos sa pamamagitan ng paraan ng panalangin o pag-aayuno? Napakaraming oras na ibinigay sa atin ng Panginoon para magbabad tayo sa Kanyang presensya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pananalangin. At doon makakaranas po tayo ng presensya ng Panginoon at yung pagtatagumpay ay ipagkakaloob po niya sa atin. Nakakalaya po tayo, tandaan po natin mga kapatid. At magkikita-kita tayo uli, magsasama-sama tayo uli na nagpaparangal, nagpupuri at nasasabik sa Diyos. Ikaw kapatid, kontento ka na ba na manatili ang quarantine sa ating buhay? Hindi mo ba kinasasabikan ang araw ng Sunday na siya ay purihin at sambahin? Hindi mo ba kinakasabikan ang iyong mga kapatid sa pananampalataya na muli nating makasama? Nakakasabik yung kapatid at ibibigay yun ng Panginoon
Kaya magpatuloy tayo sa ating ginagawang pakikipagtagpo sa Panginoon. Hanggang ngayon po, araw-araw, kami po ay nagpapamili altar. Hinahamon ko po kayo. Sama-sama po tayo na idulog sa Diyos. Ang kalagayan po natin ng ating bansa, ang ating minamahal na Pangulo na siya ay paligiran ng mga taong may takot sa Diyos at maibigay yung karunungan at kaunawaan, kaalaman na nagbumula po sa Panginoon upang hindi magkamali ng pagdedesisyon ng ating minamahal na Pangulo. Upang lahat ng kanyang gagawin at ng kanyang mga cabinet member, ang kanyang mga presidential advisor ay magkasama-sama sila na maging maganda ang kanilang mga desisyon na gagawin para po sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Naniniwala po ako pag ipinapanalangin po natin sila, maging sa ating governor, sa ating mayor, sa ating pong barangay captain, lahat ng namumuno sa ating bansa, kapag sila po ay ating pong dinadalangin, sila po ay gagamitin ng Diyos upang masugpo at maging maayos ang ating pong kalagayan sa ating pong bansa, sa ating probinsya, sa ating bayan, sa ating barangay. Kaya wag po natin silang kalilimutan na idulog sa Diyos. Sila yung mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. At sila ang may gagamitin ng Panginoon para ang ating bansa ay maging mapasaayos. Ang kailangan lang po nila, isama natin sila sa ating mga panalangin. Kaya naniniwala po ako ang bawat Pilipino, sino ka mang kapatid, nanonood ng video ito, magtatagumpay ka dahil kay Kristo. Balikan po natin ang ating pinagsalusaluhan. Ngayong araw na ito, pananaw ukol sa panlipunang pagbabago na nawa ang iyong pamilya at mismo ikaw kapatid ay kasama ka sa panlipunang pagbabago. Una, ang iyong priority, ang iyong prioridad. Pangalawa, pinagkalooban ng kapangyarihan. Pangatlo, pag-aalay ng sarili sa Diyos. Pang-apat, panustos. Panglima, pagtatagumpay. Nawa po ang 5 pinayan ay huwag mawawala sa ating puso at isipan. Ang Diyos lamang ang tanging makakagawa ng lahat ng bagay na yan. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita mong ibinigay sa amin ngayon. Tama pala, Panginoon, na ikaw ang aming maging priority. Salamat, Panginoon, nung kami pala ay nakipag-isa sa iyo. Tinanggap ka namin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Pinagkalooban mo kami ng iyong kapangyarihan. Meron pala kaming Holy Spirit na nananahan sa aming puso. Salamat, dakilang Diyos, na ang aming sarili ay ialay sa iyo. Napakalaga pala, Panginoon, no, kung aming pong susuko sa iyo ang aming mga buhay. At salamat, ang aming pong pangangailangan ay hindi mo kami pagkukulangin, dakilang Diyos. Hindi mo kami pababayaan. Bibigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. At gawin niyo po, Panginoon, yung pagtatagumpay. Salamat. Naniniwala po kami, nakatakda na ang araw na kami ay makakalabas ng aming mga tahanan, magkakaroon ng sapat na baksin o gamot dito po sa COVID-19 na ito at makakabalik po kami ng normal sa aming pong pamumuhay at muli magkakasama-sama kami na iyong mga anak na magpupuri at magsasamba sa aming mga churches. Salamat, Panginoon, na tunay nga po ng lahat ng iyan ay buong puso po namin pinagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood ng bidyong ito, ang kanilang pamilya, ang kanilang pangangailangan na itugunan mo, Panginoon. Samahan mo sila at patnubayan, dakilang Diyos. At binabalik po namin sa iyo ang mataas na
pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all po. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa.